Nakatayo ngayon sa harapan ko ang pinakapinuno ng pamilya, ang tao na kinatatakutan ko noong makaharap kaya nagdesisyon akong umalis. Lolo Miguel, halos bulong lang ang lumabas sa aking bibig. Sinanyasan niya akong lumapit sa kanya. Nag-aalangan man ay humakbang ako palapit sa pwesto niya. Totoo kayang hindi siya galit sa akin? Sinulyapan ko siya ng seryoso ang mukha. Tinangoan niya ang mga kasamahang tauhan na noon ko lang napansin na nakatayo pala malapit sa amin. Agad namang tumalima ang mga ito at iniwan kami sa sala. "Kumusta ka na, iha?" Tanong niya habang ang mga mata ay hindi inaalis sa akin. Nakakailang iyon o marahil ay guilty lang ako. Pakiramdam ko ay muli niyang binabasa ang aking pagkatao. "Ayos lang po ako, Lolo. Dahil sa kaba ay hindi ko magawang makapagsalita ng maayos." Naupo siya sa sofa at iminastrang maupo din ako sa katapat niya. Ilang na ilang ako habang naghihintay sa kanyang sasabihin. Nakakabingi ang katahimikan sa paligid namin. Ilang segundo niya muna akong tiningnan, saka nagsalita. "Naparito ako para makipaglinawan sa'yo. I suppose it only fair that I hear your side of the story. Paano ba kayo nagkakilala at ano ang plano mo sa apo kong si Rafael?" Diretsyo niyang tanong. Napalunok ako ng laway. Tila nanuyo yata ang lalamunan ko. "Lolo, pasensya na po sa gulong dinala ko sa pamilya mo. Hindi ko po sinasadya. Nakilala ko po si Rafael nung panahon na nagluluksa ako sa pakikipaghiwalay sa akin ni Oliver." Nanginginig ang boses ko habang nagsasalita. "Kung gayon, ay papaano naging kasintahan ka ni Oliver noon? Alam mo ba na may asawa siya?" Napatungo ako sa labis na hiya. Alangan namang ikaila kong hindi ko alam. "Don't get me wrong, iha. Gusto ko lang namang malaman ang dahilan kung bakit mo nagawa iyon," aniya. Pinagmasdan ko siya. Walang bahid na panghuhusga ang kanyang mga mata, kaya kahit papaano ay lumakas ang loob ko. "Noong una po ay hindi ko alam. Maniwala po kayo. Huli na nung nalaman ko at hindi ko magawang bumitaw kay Oliver. Minahal ko din siya noon, Lolo. Ayaw kong maging kabit. Walang gustong maging kabit. Pero tinanggap ko kasi mahal ko siya. Ang sabi niya, hiwalay na sila talaga ni Lucy. Pinaniwalaan ko yun. Pikit mata kong tinanggap na isa na akong masamang babae sa tingin ng marami. Pinagsisisihan ko po ang lahat. Amin ko. Hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako. Oo, sobra akong nagsisisi sa lahat ng mga pagkakamali ko. Lalo na ngayon. Ngayong napatunayan kong may lalaking handang tumanggap sa akin. Nakakapagsisi na hindi ko nakilala si Rafael noong wala akong bahid. Walang dungis ang pangalan at pagkatao. He deserves someone better, pero pinili niya ako. Sana lang ay bigyan ako ng pagkakataon muli ng pamilya niya. Papatunayan ko sa kanila kung gaano ko siya kamahal. Lo, hindi ko naman po alam na magpinsan si Rafael at Oliver at hiwalay na po kami nung nakilala ko si Rafael. Wala naman po sigurong babae ang may gustong malagay sa ganitong sitwasyon. Kay lakas ng kalabog ng dibdib ko habang hinihintay ang sasabihin niya. Nanatili akong nakayuko at itinuon na lang ang mga mata sa sahig. Kung ano man ang sasabihin niya, siguradong hindi ko kayang suwayin. Kung sabihin niyang umalis na ako, may magagawa pa ba ako o kahit si Rafael? Narinig kong tumikhim siya bago nagsalita. "Una sa lahat, ay gusto kong humingi ng despensa sa ginawa ni Maricel sa'yo. Kahit na ano pa man ang galit niya, ay hindi dapat siya sumugod dito. Isa pa, ay hindi niya ito pamamahay. Naiintindihan ko po kung bakit niya nagawa yun. Kasalanan ko naman po talaga." Sagot ko pa rin habang nakatungo. Alam nating lahat na may pagkakamali ka, but let us not ignore the fact that Oliver is at fault too. Hindi ako makaimik. Ano kaya talaga ang ipinunta niya dito? Maricel is extremely sensitive when it comes to Oliver. They've been through a lot at sa tingin niya ay bago pa lang sila nagkakaayos na mag-ina.
Kaya naman pagdating sa anak niya, ay nawawala siya ng kontrol. Matagal din bago niya nalapitan muli ang anak. Kaya naman sa ngayon na lumalayo ulit si Oliver sa amin, ay ikaw ang sinisisi niya. Hindi kailanman nasabi sa akin ni Oliver ang estado ng relasyon nilang mag-ina. Ang tanging niya lang ikinekwento sa akin ay ang kanyang dad. Pero maging ito ay hindi ko nakilala. Akala ko dahil nga wala na silang komunikasyon. Ngayon ko lang lubos na nauunawaan na hindi pa talaga siya malapit sa sarili niyang ina. Noong una ka pa mang ipakilala sa akin ni Rafael, ay hindi na ako naniniwalang matagal na kayo magkarelasyon. Ano bang akala niyo sa akin? Hindi ako tatanda ng ganito para lang mabilog ninyo ng ganoong kabilis? Maang na napasulyap ako sa kanya. Bahagyang tumawa pa si Lolo Miguel pagkakita sa reaction ko. Hindi ka maniniwala, pero maging ang Lola Elena nyo ay hindi nyo napaniwala. Lalo akong napanganga. Si Lola, hindi din naniniwala. Lalo akong napapahiya sa kanila. Alam pala nilang palabas lang ang lahat. Bakit hinayaan pa nila kami? Ang plano ko ay hindi ipatuloy ang kasal ninyo. But I want to teach Rafael a lesson, kaya hinayaan ko kayo. Alam ko namang siyang utak ng lahat ng iyon. Aaminin kong isa din sa nakapagpabago ng isip ko nung sabihin mong nagdadalang tao ka. Napatungo ako at nilaro ang palad na noon ay nanlalamig sa kaba at pagkapahiya. Alam pala niya ang panluloko namin sa kanila. Ang tanging ko na lang magagawa ngayon ay humingi ng tawad. Lolo, pasensya na po kayo sa amin. Masyado pong magulo ang isip ko noon. At pumayag na rin ako sa kasunduan namin para sa anak ko. Patawarin niyo po ako. Pakiusap ko ulit. I know, ang totoo niyan iha. Noong isang araw habang nag-iisip ako, narealize kong kasalanan ko pala ang lahat. Napamulagat ako sa kanya. Ho? Bakit naman po? Biktima ka din naman ang kondisyon ko sa dalawa kong apo. Malungkot niyang sabi. Bigla akong napaisip. Iniwan ako noon ni Oliver dahil hinahabol nito ang kondisyon ni Lolo. At inalok naman ako ni Rafael ng kasal dahil sa parehong kondisyon. Hindi ko sinasabing wala kang kasalanan, pero gusto kong humingi sa iyo ng tawad sa mga nangyayari. Masyado kong kinontrol ang sitwasyon. Buong akala ko ay inaayos ko ang buhay ng mga apo ko. Sino ba ang mag-aakalang sa iisang babae sila iibig? Nailang ako sa sinabi niya, lalo na sa mga mata niyang nakamasid sa akin. Hindi ko magawang magsalita, lalo pa at hindi ko mabasa sa kanya kung galit ba siya o hindi. Alam mo iha, matagal ko nang alam na hindi maayos ang pagsasama ni Oliver at Lucy, kaya hindi ko din nagawang magalit sa iyo noon. Matagal ko nang alam na may ibang kasintahan si Oliver na pinupuntahan. Hindi lang ako nagsasalita. Inilihim ko sa lahat. Walang ibang may alam sa pamilya noon. At maging kay Maricel ay hindi ko sinabi. Dahil alam kong kokomprontahin na naman niya ang anak. She didn't know how to handle her son. Kaya lalo silang nag-aaway. Akala ko, balang araw ay matatauhan si Oliver. Ngunit tumatanda na ako at naisip kong kailangan ko ng gumawa ng hakbang para ayusin ang buhay ng mga apo ko. Sila ang magmamana ng lahat ng negosyo ko, kaya nararapat lang na maayos sila. Kaya ako ginawa ang kondisyon na iyon. Gusto ko sana ay magkaayos silang mag-asawa. Natuwa ako nung mabalitaan kong sinuyo nga muli ni Oliver si Lucy. Ang sabi ko noon, tama ang ginagawa ko. Pagkakataon na para magkaayos sila. Kung gayon, ay totoo palang matagal nang hiwalay si Oliver at Lucy. Pero masakit pa rin sa akin na nagawa niya akong iwanan dahil sa mga kondisyon nito kay Lolo. Pagkatapos, ay balak niya akong balikan at gawin niyang kabit habang nagsasama sila ni Lucy. Kung alam lang ni Lolo kung gaano kasakit sa akin noon, nabigla na lang akong iniwan ni Oliver sa ere. Pero mukhang sa ginawa niya, ay inilayo niya ako sa maling tao. Kung wala ang kondisyon na iyon, malamang patuloy pa rin akong nagkakasya sa pagmamahal ni Oliver. Hindi sa pagiging makasarili, pero ngayon ako namulat sa kasalanan ko. Kung wala siguro ako, baka nagkaayos pa sila ni Lucy. Hindi ko alam ang kwento nila, pero malinaw na ako ang naging sagabal sa kanila.
Baka nagawa pa nilang ayusin ang pagsasama kung hindi ako kumapit kay Oliver. Ramdam ko ang mga mata ni Lolo na pinagmamasdan ang bawat emosyon na dumadaan sa akin sa bawat salita niya. Si Rafael naman, nakita ko kung gaano siya nasaktan ni Grace. Kaya pinersa ko siyang magpakasal dahil mukhang nawala na siya ng paniniwala sa kasal. Akala ko ay may isip niyang humanap ulit ng kasintahan. Iyong tulad ni Grace noon, naseseryosohin niya. Kaya nagulat ako nung ipakilala kanya sa amin. But then, I noticed small changes with the way you look at each other. At ang sabi nga ni Lola Elena mo ay may pag-asa pa kayo. Naniniwala siya mahuhulog kayo sa isa't isa. At hindi nga ako kumontra sa kanya. Total, palagi siyang tama sa mga sampantahan niya. We were so stupid to think that we can fool them. Hindi siya magiging successful na businessman kung hindi siya marunong bumasa ng tao. Gusto ko pa ring marinig mula sa iyo, Angela. Mahal mo ba si Rafael? Seryosong tanong niya. Sinulyapan ko siya. Tiningnan niya ako sa mata at sinalubong ko naman iyon. Opo, Lolo. Mahal ko po si Rafael. Hindi ko po sinasadyang magulo ang pamilya niyo. Patawarin niyo po ako. Pero hindi ko po siya kayang iwanan. Kaya sana huwag niyo po sa aking hilingin na iwanan ko siya. Naiiyak na pakiusap ko. Napansin kong lumambot ang reaksyon niya. Iha, I'm here to help you. Walang magandang maidudulot kung ipagtatabuyan ka namin. Kalmadong sagot niya. When I look at him, I notice his sympathetic smile on me. Magtungo kayo ni Rafael sa mansyon bukas. Aayusin natin ang gusot na to. Hindi mo na kailangang umiwas sa amin dahil ikaw ay parte na ng pamilya. Wala nang makakabago noon. Pero, Lolo, baka po, walang makakapanakit sa'yo sa pamamahay ko. Maagap niyang sabi. Wala na akong nagawa, kundi ang sumang-ayon. O siya, mauna na ako sa'yo dahil may lakad pa akong importante. Aasahan ko kayo ni Rafael bukas. Tumayo na siya at nagpaalam. Lolo, maraming salamat po. Nahihiyang sabi ko. Tiningnan niya ako at bahagyang ngumiti. Itinuturing na rin kitang apo, Angela. Hindi ako magpapakalinis dahil alam ko may kasalanan din ako sa mga nangyayari. Sige na, at kailangan ko pang mahanap si Oliver. Nang makaalis si Lolo, ay nakahinga ako ng maluwag. Nilapitan agad ako ni Aling Neng para kumustahin. Sinabi ko sa kanila ang naging pag-uusap namin at maging sila ay natuwa. Gayunpaman ay hindi ko maiwasang kabahan. Ano kayang pinaplano ni Lolo at inimbitahan niya kami sa mansyon bukas. Inabot ni Rafael ang kamay ko na noon ay nanlalamig. Nasa sasakyan na kami patungo sa mansyon ni Lolo Miguel. Nang sulyapan ko siya ay magkasalubong ang kilay niya habang nakamasid sa labas. Batid kong maging siya man ay nag-aalala sa pagpunta namin doon. Hindi niya gusto ang ideya, pero ano bang magagawa namin? Hindi namin kayang suwayin ang utos ni Lolo. Kung ano man ang marat na namin doon ay hindi namin tiyak. Naramdaman kong pinisil niya ang kamay ko. Don't worry, kasama mo ako. Bulong niya. Pilit akong ngumiti. Kahit pahabang papalapit kami sa mansyon ay lalong tumitindi ang kaba ko. Parang may kung ano sa tiyan ko at masusuka na ako. Nang makarating na kami sa mansyon, ay muli niya akong sindiyapan. He gave me a reassuring look bago ako inalalayan pababa ng sasakyan. Humugot siya ng isang hininga, saka magkahawak kamay na kaming naglakad papasok. Agad naman kaming sinalubo ng isa sa mga maid doon. Sir, nasa dining na po sila at hinihintay kayo. Paalam niya sa amin. Sino kayang sila ang tinutukoy niya? Lalo akong kinabahan. Nang binabagtas na namin ang patungo sa dining, ay gusto ko nang umatras. Natigil ako sa paglalakad, kaya napatigil din si Rafael. Tiningnan niya ako. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Umalis na lang kaya ako, pero kung aalis ako, ay lalong hindi maayos ang gusot sa amin. Kailangan kong laksan ng loob. Pumikit ako at pilit na kinalma ang sarili, saka bahagya siyang tinanguan. Malapit na kami sa dining, ay narinig ko agad ang boses ni Tita Maricel. She's talking about the business.
Nang bumuluwag kami, ay nakita kong nakaupo siya patalikod sa amin ni Rafael. Naroon din ang mga magulang ni Rafael na hindi agad napuna ang pagdating namin. Si Lolo Miguel ang nakapansin sa amin. "Oh, nariyan na pala kayo, iho. Maupo kayo," aniya. Dahil doon ay napatingin sa amin ang kanyang mga kaharap at kitang-kita ko kung paano nanlaki ang mga mata nila pagkakita sa akin, lalo na si Tita Maricel. Mabilis siyang napatayo sa upuan. "Anong ibig sabihin ito, Papa? Siya ba ang sinasabi mong hinihintay natin?" Galit na tanong niya sa ama. "Maricel, huminahon ka. Makinig ka muna." "I can't calm down. Bakit nandito ang babaeng yan?" "Makinig ka." Dumagundong ang boses ni Lolo Miguel sa kabuuan ng dining area na maging ako ay napapitlag sa takot. Natahimik naman si Tita Maricel at muling naupo. Pero sinilyapan niya ako ng matalim. "Walang mariresolba ang pagiging matapang mo," seryosong saad ni Lolo Miguel. "Rafael, Angela, maupo kayo rito at pag-usapan natin ang problema." Sinulyapan ko ang mga magulang ni Rafael na seryoso lang na nakamasid sa amin. Sa tingin ko ay wala din silang ideya sa pagdating namin. Damang-dama ko ang tensyon sa paligid. Kita ko ang pagkailang ni Mami Donna. Kumuha siya ng tubig at nainom. Iniwasan niya kaming tingnan habang tahimik kaming nakaupo sa tapat nila. "Papa, that woman is our problem. How could we allow a snake like her to become a part of our family? Simula pa lang siya na ang gumawa ng gulo." Hindi na napigilang sabi ni Tita Maricel. Nagbabaga ang mga mata niya sa akin at muli ay parang bumara na ang puso ko sa lalamunan sa kaba. "Lo, hindi kami nagpunta dito para pagsalitaan lang ng masasakit ang asawa ko." Kalmado pero mapanganib na sagot ni Rafael. Hinawakan ko naman siya sa braso para awatin pero hindi siya nagpatinag. Matiim ang tingin niya kay Tita Maricel. "Ayaw mo mapagsalitaan ng masama ang asawa mo? Then she should have stayed away from my son. I can't believe you, Rafael. Pinsan mo si Oliver pero mas ipinagtatanggol mo pa ang babaeng yan. San mo ba napulot yan? How cheap." "Maricel, please listen to what Angela have to say." Putol sa kanya ng daddy ni Rafael. "Ikaw din? Ipinagtatanggol mo ang babaeng yan?" Tanong naman ng Mami Donna ni Rafael dito. Halatang inis niya sa asawa. Noon ko na siguradong hindi pa rin nababawasan ang galit niya sa akin. Gusto ko na lang maglaho sana. Kung ako lang ang masusunod, ay gusto ko nang tumakbo palayo. I don't want to listen to them any longer. Hindi na kaya ng puso ko. Agad na nagtubig ang mga mata ko. Nahihiya ako dahil nagkakagulo sila dahil sa akin. Pero hindi ko pa rin maiwasang masaktan sa mga salita ni Tita Maricel. "Papa, ano bang gusto mong mangyari? Bakit pinapunta mo dito ang babaeng yan? Kahit magpaliwanag yan, hindi ko pa rin siya mapapatawad. Sige nga, Angela, anong sasabihin mo sa amin? May matino ka bang paliwanag sa amin? Bukod sa hindi mo mapigil yung kalandian mo?" Baling sa akin ni Tita Maricel. "Maricel, hindi ko nagugustuhan ang tabas ng dila mo." Si Lola Elena ang sumaway dito. Noon ko lang siya nakitang magalit. "Mama, Oliver is avoiding me. Again, alam niyo kung gaano ako naghirap para lang makuha ulit ang loob niya. Pero dahil sa babaeng yan, my son is cutting himself off from us. Paalisin niyo na yung babaeng yan para bumalik na ang anak ko." "Lo, I suppose coming here in a bad idea. We live right now." Hindi na napigilan ni Rafael ang magsalita. Hinila niya ang kamay ko, ngunit agad kaming nahinto na magsalita si Lolo. "Rafael, stay. Ayusin natin to ngayon din." "Let them live. Umalis ka ng babae ka." Taboy sa amin ni Tita Maricel. Nakita ko kung paano nagdilim ang mukha ni Rafael. Akmang magsasalita siya, pero maagap ko siyang hinawakan. Tiningnan niya ako at bahagya akong umiling para pigilan siya. Nakita ko ang pagdaan ng lungkot at galit sa kanyang mga mata. "Rafael, hayaan mo na lang, please." Pigil ko sa kanya. "Ano pang ginagawa nyo at nakatayo kayo dyan? Alis! Ayaw nyo? O sige, ikaw ang tatanungin ko, Angela. Anong magagawa mo para resolbahin ang problemang to?
Mabubuo mo ba ulit ang pagsasama ni Oliver at Lucy? Hindi naman, di ba? Baling sa akin ni Tita Maricel at hindi ako makasagot. Nakita kong naluluhan na ang mami ni Rafael habang nakamasid sa anak. Batid kong nasasaktan din siya sa pagpapataboy ni Tita Maricel maging kay Rafael na hindi naman dapat. Muli namang binalingan ni Tita Maricel ang ama. Dad, hindi pa ba kayo natatakot na baka maloko lang yang si Rafael? Ikaw naman, Rafael, gaano mo kakilala ang babaeng yan? Rafael, mag-isip ka nga. Pipiliin mo siya kaysa sa amin na pamilya mo. Hindi ka namin pinapaalis. Anak pa rin kita. Hindi na napigilang sumbat ng mami niya. Halata ang matinding sama ng loob niya sa anak. Ma'am, I'll stay with Angela. Kung gusto niyo kaming lumayo, gagawin namin. I believe it is the best option for us. One more thing, Tita Maricel. Kung talagang mahal mo ang anak mo, ay hahanapin mo siya. Tell him to stop sending threats to my wife. Nagulat ako sa sinabi ni Rafael, pero maging si Tita Maricel ay natigilan. Nabasa ko ang kalituhan sa kanyang mukha. Ang daddy naman niya ay napahilot sa sintido sa mga eksena sa harapan niya. What? What do you mean? Tanong niya. Iyan ang gusto kong ipaalam sa inyo. Hindi mariresolba ang lahat kung pulos galit ang pinaiiral nyo. Ikaw, Maricel, palagi mong pinaiiral ang galit mo. Look what happened to Oliver. Mas mainam na pag-usapan natin ang problema ngayon at solusyonan. You're blaming me? I can't believe it. Wika ni Tita Maricel na halatang inis sa ama. Imposible ang sinasabi mo, Rafael. Hindi magagawa ni Oliver yon. At gumawa ka pa talaga ng kwentong babae ka para palabasing masama ang anak ko? Tumayo siya at naikuyom niya ang mga kamay. Kung wala siguro kaming ibang kaharap, ay sinugod niya ulit ako. Makailang beses siyang humugot ng malalim na hininga, saka nagsalita. I can't stay here, Dad. Ayoko mapakinggan ang sasabihin ng babae na yan. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo sa kanya. Pero ako, hindi ko siya mapapatawad. Sabi niya iyon habang nakatitig sa aking mga mata. Dinampot niya ang bag at naghanda na para umalis. Hindi niyo ba talaga ako igagalang? Pigil sa kanya ni Lolo. Don't stop me, Dad. Kung iniisip mo maayos ang lahat, I'm sorry. Pero nagkakamali ka. Hindi ko siya matatanggap sa pamilya na to. Naikuyom ni Lolo Miguel ang kamay. Napansin ko nagkatinginan sila ng daddy ni Rafael. Lalo akong napatungo. Parang may tumusok sa puso ko. Ngayon, higit kailanman ko nararamdaman kung gaano kaimposibleng maayos ang gusot sa amin. Ni ayaw nilang pakinggan ang sasabihin ko, ni wala akong karapatang magpaliwanag. Nagmarcha na si Tita Maricel paalis, ngunit kasabay noon ay may narinig akong yabag na paparating sa pwesto namin. Tita? Napatunghay ako pagkarinig sa boses ni Krista. Ngunit ang nakaagaw ng pansin ko ay ang babaeng kasama niya. Lucy? Bakit isinama ni Krista si Lucy dito? Baka lalong magkagulo. Agad akong nangilabot. Inilibot ko ang mga mata sa paligid para hanapin si Oliver. Ngunit wala ito. Nagtatanong ang mga mata ko kay Krista pero bahagya niya lang akong tinanguan. Maging ang mga kasamahan namin ay naistatwa sa pagdating nila. Naging nakakabingi ang katahimikan. Ang naririnig lang namin ay ang mga yabag ni Krista at Lucy na lumapit sa mahabang dining table. Lucy, bakit nandito ka? Mabuti naman at naisipan mo magpakita sa akin. Asan ang anak ko? Where is Oliver? Sunod-sunod na tanong ni Tita Maricel. Sinulyapan ako ni Lucy. Hindi ko maintindihan kung bakit tila takot siya. Kay lungkot din ang kanyang mga mata. Ma'am, hindi ko po kasama si Oliver. Simula niya. Maging si Tita Maricel ay halatang nalilito na rin. Anong hindi mo kasama? What do you mean? Mataas ang boses niya at napapansin kong nabalot si Lucy ng takot. Ano bang nangyayari sa kanya? Parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya nitong mga nakarang araw, puno ng takot. Maricel, will you please stop shouting? Galit na saway ni Lolo Miguel. Hindi sumagot si Tita Maricel at bumalik sa pwesto niya. Lahat kami ay natuon ang mga mata kay Lucy. Tiningnan siya ni Krista na bahagyang tumango sa kanya. Ma'am,
Alam ko magagalit kayo sa sasabihin ko. Naiiyak na baling niya kay Tita Maricel. Ang totoo, matagal na talaga kaming hiwalay ni Oliver. Marahas na napahinga si Tita Maricel at napahilot sa ulo. Maging ang mami ni Rafael ay napasinghap sa narinig. Ma'am, mali ang iniisip niyong inagaw siya ni Angela. Ang totoo, ako ang nakipaghiwalay kay Oliver. Iniwan ko siya noon. Kasalanan ko ang lahat. Umiiyak na amin niya.